Maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sabi ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo na nagsimula o lumitaw noong 1914. Ulitin natin. Sabi ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Cristo na lumitaw o nagsimula noong 1914, ang araw daw na Disyembre 25 ay ginamit ng mga pagano noon sa kanilang pagdiriwang sa maling pagsamba nila sa Diyos-Diyosan nilang araw o Sun God. Ang araw daw na Disyembre 25 ay ginamit ng mga pagano noon sa kanilang pagdiriwang sa maling pagsamba nila sa Diyos-Diyosan nilang araw
o Sun God. Alam nyo kasi mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang noon, kung hindi ninyo alam, ay talagang totoo na merong mga pagano noon ang sumasamba sa araw o sun. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang araw. Siguro dahil sa pag-iisip nila, makapangyarihan ng araw. Biro mo, hindi naubos ang liwanag sa araw? Kung iisipin daw natin, ano ito? Di ba isang kapangyarihan ito? Ang liwanag sa araw. Kaya yung mga tao noon, nang hindi pa nila kilala ang totoong Diyos, hindi pa nila nakilala ang totoong Diyos, ang nakita lang nila at naramdaman na merong kapangyarihan, ang isang bagay lang na nakita nila at naramdaman yung araw. Sa kapangyarihan ng araw o sun, naisip nila, ito na lang ang gagawin nating Diyos. So kaya ginawa nilang Diyos-Diyosan ang araw noon, no? O sun God nila. At ang araw na Disyembre 25, nagdiriwang sila sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan nilang araw. Araw na Disyembre 25 po yon. So, kaya sabi ng ministro ng INC o Iglesia ni Cristo, tayong mga Katoliko daw na nagdiriwang o nagdidiwang sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, sa araw na ito, no, Disyembre 25, ay pagdiriwang na pagano daw ang ginagawa nating ito. So, yan ang sinabi, no, ng isang ministro. Alam nyo, hindi lang ministro ng Iglesia ni Cristo nalaman ko ito. Meron pang hindi mga Katoliko na mga preacher na napakinggan ko nga ganito daw, ganito din ang kanilang mga tinuturo o mga pinapahayag. Yung mga mangangaral na ang kanilang samahan o religion ay hindi nakikiisa sa ating mga Katoliko sa pag-celebrate o pagdiwang sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo sa araw na ito, no? Disyembre 25. Meron namang mga hindi Katoliko ang nakikiisa sa atin. Pero dami ding mga samahan na mga hindi Katoliko ang kagaya sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Cristo na nagsimula noong 1914 o lumitaw noong 1914. Turo nila din ito na kaya daw tayong mga Katoliko nagdidiwang sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, ang pagdiriwang daw na ito ay isang pagdiriwang na pagano. Pagdiriwang na pagano. So ngayon, mga mahal nating tagapakinig, ang tanong, sasang-ayon ba kayo sa sinabing ito? Na dahil ang mga pagano gumamit sa araw
na Disyembre 25 sa kanilang pagdiwang, sa kanilang maling pagsamba sa kinikilala nilang Diyos-Diyosan, no, ang araw. Dahil ginamit nila ito, ibig sabihin, tayong mga Katoliko, Disyembre 25 naman, ang ating pinili na araw sa diwang sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo daw mga Katoliko, nakikiisa sa mga pagano sa pagdiwang na yung araw na Disyembre 25. So, ang tanong, sasang-ayon ba kayo? Okay, ito ang sagot natin. Hindi muna natin ipagpatuloy yung tema o paksa tungkol sa otoridad ng simbahan. Hindi sa natin ituloy yung paksa na yon, yung ating pinangako sa inyo tungkol sa posisyon ng Santo Papa. Hindi sa natin ituloy yon dahil napag-isip natin at meron namang mga kakilala nating nagsasabi na mas mabuti daw na ito muna ang ating tatalakayin dahil napapanahon daw, no? Dahil Nobyembre na ang ating buwan ngayon. Okay, sa susunod na buwan, by the way, November 24, so mid of the month of November. So, the next month, no, sa susunod na buwan, Disyembre na. So, napapanahon ang paksa na ito. So, uunahin natin ito. Ipagpaliban sa muna natin yung tungkol sa otoridad ng simbahan at saka yung otoridad ng Santo Papa. Ipagpaliban sa natin dahil espesyal din na topiko ito at baka merong mga objection o mga tanong tungkol dito na hindi natin mabigyan ng kasagutan o liwanag sa palatuntunan natin ngayon, ating itutuloy naman sa sunod na programa natin, no? Sa susunod na linggo. So, ating bigyan muna ito ng malaking pansin, no? Itong tema, may labot na, o sa Bisaya mo yun, ang paksa tungkol sa Disyembre 25. Pasensya na, no? Yung mga nakikinig, no? Especially kayong mga Tagalog. Hindi po ako Tagalog, no? Ako po ay isang Bisaya. So, until now, nahihirapan pa din ako na magsasalita sa wikang ito dahil hindi ako sanay. Pero, hindi po tayo nawala ng pag-aasa na matutunan ang salitang Tagalog dahil mahal natin, no, ang ating misyon, ang pagpalaganap sa katotohanan sa pananampalatayang Katoliko. So, napilitan po tayong pag-aralan ang salitang ito. Napilitan po tayong tutunan, no? Gusto nating matutunan ang salitang ito para makabigay tayo sa inyo ng serbisyo, no? Hindi lang para ninyong mga Bisaya, kundi para sa lahat ng mga Pilipino o even hindi Pilipino na makaintindi ng Tagalog. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi na isang kaarawang pagano daw ang ating pagdiriwang ng Christmas, yung ating ipinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na Disyembre 25.
pagano na pagdiriwang daw yon dahil yung araw na Disyembre 25, araw din na ginamit ng mga pagano noon sa kanilang pagdiriwang na nakapokus ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan nilang araw. So, nakikiisa daw tayo sa mga pagano sa isang pagdiriwang na Disyembre 25. Okay. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang sagot natin. Tandaan natin, no? Tandaan natin na ang may-ari sa araw na Disyembre 25, hindi ang demonyo, kundi ang Diyos. Hindi din ang mga pagano ang may-ari sa araw na ito, no? Ang Disyembre 25. O ano, tutol ba kayo kung sasabihin natin ang ganyan? Na ang may-ari sa araw na Disyembre 25 ay ang Diyos at hindi ang mga pagano. Ngayon, kung ginamit ng mga pagano noon ang araw na ito, ay hindi po nangangahulugan na mali o kasalanan na ang paggamit natin sa araw na ito. Dahil depende po yon. Depende po yon kung ano ang intensyon o gagawin sa isang pagdiriwang sa araw na ito. O kahit na anong araw. Dahil ang Diyos po ang may-ari sa lahat ng araw sa isang taon. Ating tatandaan na wala pong kahit na isang araw sa isang taon na ang nagmamay-ari ay ang mga pagano. Hindi po mali ang pagdiriwang sa araw na Disyembre 25 o kahit na anong araw. Wala po tayong mababasa, no? Wala po tayong mababasa sa Biblia o sa Bible na mali at kasalanan kung ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa araw ng Disyembre 25. Hindi kailanman nangangaral ang Panginoon at mga apostol sa Biblia na mali ang ipagdiwang ang kaniyang kapanganakan sa araw na ito, no? Ang Disyembre 25. Alam nyo, ang mga hindi Katoliko lang na tutol sa pagdiriwang na ito ang nangangaral na mali ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ibig sabihin, wala pong kinalaman ang ating Panginoon at mga apostol sa aral ng tao na mali ang pagdiriwang ng Christmas. Diba, no, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang? Kung binasa natin ang Biblia, talagang wala tayong mababasa na nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo at mga apostol na mali po o kasalanan po na ipagdiwang natin ang kaarawan niya sa araw na ito, no, ang Disyembre 25. Ngayon, baka magtatanong ang ating mga kapatid na ministro ng Iglesia ni Cristo, no? Iglesia ni Cristo na nagsimula noong 1914. Baka sabihin nila, meron bang mababasa? Meron bang mababasa nating talata sa Biblia na kailangan nating ipagdiwang ang Christmas o kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? So, magandang tanong din, no? Dahil sinabi natin na hindi naman mababasa sa loob ng Biblia na mali at kasalanan na ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na ito, ang Disyembre 25, ngayon,
meron bang, sila naman no, ang magtanong sa atin, meron bang mababasa na talata din sa Biblia na kailangan nating ipagdiwang ang Christmas? Well, ang sagot naman natin, wala namang mababasa no, sa Biblia, letra por letra, na kailangan nating ipagdiwang ang Christmas. Katulad din yan sa pagsasabi na wala namang mababasa sa Biblia na bawal ang ipagdiwang ang Christmas. Di ba? So, kung ganyang mga punto lang ang ating timbangin o unawain, pareho tayo dyan, no? Patas po tayo dyan, no? Dahil kapag sasabihin nating wala namang talata ng Biblia na nagbabawal sa atin na ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo sa araw na ito, no? Ang Disyembre 25. So kung sila naman ang magtatanong sa atin na meron bang talata din na mababasa na kailang ipagdiwang ito sa araw na Disyembre 25? Uulitin natin ang ating sagot. Wala namang mababasa sa Biblia na kailangan nating ipagdiwang ang Christmas. Katulad din yan sa pagsasabi na wala namang mababasa sa Biblia na bawal ang ipagdiwang ang Christmas. So patas o tabla po tayo dyan, no? Mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, paano natin mararationalize, mga kaibigan at mga kapatid, na kahit na hindi yan mababasa sa Biblia letra por letra, no? Na kailangan nating ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa Disyembre 25, ito, atin sang tanawin o obserbahan. Naka-observe ba kayo na ang mga kapatid natin na tutol sa pagdiriwang natin, sa pagdidiwang natin sa Pasko o Christmas sa Disyembre 25, sila na mga tutol sa ating pagdidiwang ng Christmas, hindi lang Christmas, kahit na yung mga piyesta, sila na tutol sa pagdiriwang ng Christmas, no, mga kaibigan, mga kapatid, no, kabilang na sila, no, ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Lahat ba sa mga ginagawa nila sa kanilang pananampalataya, lahat ba na mga pagdiriwang nila mababasa ba din sa Biblia? Kung tayo naman ang magtatanong, no? Lahat ba na mga ginagawa nila o meron ba silang mga pagdiriwang na wala din sa Biblia, na hindi din mababasa sa loob ng Biblia? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, kahit na ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, no, na nagsimula noong 1914, kung naka-observe po kayo, meron naman silang pagdiriwang na hindi rin natin mababasa sa loob ng Bible na kailangan nating ipagdiwang. Halimbawa, no? Yung July 27 anniversary nila. Di ba ang July 27, nagdiriwang sila sa araw na ito? Pinagdiriwang nila ang anibersaryo o anniversary nila. Dahil itong July 27, itong araw na ito, no, nagsisimula ang kanilang samahan. So, ang July 27, anniversary nila. O parang birthday. Dahil sa July 27, 1914, natatag ni kapatid na Felix at kasama ang kanyang mga kasamahang Tagalog ang samahan nila na pinangalanang Iglesia ni Cristo. Ako, no, mga kaibigan, mga kapatid,
dapat hindi sana gamitin nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil unang-una, matagal na pong nagtatag ang ating Panginoong Jesucristo sa taong ito. Nagsimula ang tunay na Iglesia ni Cristo noong 1914 yung kay Felix. Ang kay Cristo na Iglesia ni Cristo 33 AD nagsimula. At wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na ang kanyang iglesia ay itatatag din ito ng iba. Simulan din ito ng iba. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ni Cristo, iisa lang yung sinimulan ni Cristo noong first century o unang siglo, o to be exact 33 AD. So, kung merong mga samahan na matatag at gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ano pong masabi natin diyan? Hindi na tunay na iglesia ni Cristo. So kung atin lang iisipin, hindi si Kristo ang nagtatag, pero ginamit ang pangalan ni Kristo sa pagtawag sa kanilang samahan na natatag, ano pong masabi natin dito? Hindi lang ang ating mga kapatid na iglesia ni Kristo ang mapuntarya po natin sa pahayag na ito. Dahil kahit na ang ating mga kapatid na fundamentalist born again, nabasa lang nila ang John 3:3-5 ba yun? Nabasa nila ang mga salitang born again. Nagtatag naman din sila ng mga sariling samahan nila at pinangalanang born again. Tapos yung iba naman, nabasa yung sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 2, na sabi ni Apostol Pablo na ang iglesia pwede ding tawagin na iglesia ng Diyos. Ang iba naman nagtatag ng sarili nilang samahan at ginamit din yung sinabi ni San Pablo sa unang Korinto 1:2 na iglesia ng Diyos. Pero mga kaibigan, mga kapatid, isa lang po ang tunay na iglesia. At yung nasimula ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapatuloy hanggang ngayon. So, mga kaibigan at mga kapatid. So, kung ating sasagutin yung tanong natin kanina na ang ating mga kapatid ba na Iglesia ni Cristo, lahat ba ng mga ginagawa nila at yung mga pagdiriwang nila mababasa ba din sa Biblia? Dahil tayo, hahanapan nila tayo kung ano ang ating mga pinagagawa sa ating pananampalataya, no? Tayong mga Katoliko. Hanapan tayo nila ng letra por letra sa loob ng Biblia, kahit na hindi po aral natin ang sola escriptura o Bible alone. Sana, no, mga kaibigan, mga kapatid, natural lang po na tayong mga Katoliko, kung meron tayong mga practices, meron tayong mga kustombre o mga tradisyon na hindi mababasa sa loob ng Bible, letra por letra, dahil po yon, dahil hindi po turo natin na Bible alone o sola escriptura. Alam nyo, ibang paksa ito. Pero pag-usapan muna natin ito. Dahil ito ang ugat dulo sa ating division pagdating sa kung ano ang ating dapat iisipin o ano ang ating dapat paniwalaan kung ang paksa tungkol sa Biblia. Hindi po kasi turo ng simbahang Katoliko ang Bible alone o sola escriptura. Yung turo na Bible alone o sola escriptura, alam nyo kung kailan yan nagsisimula? Ang nagsisimula niyan yung mga Protestante.
yung Reformation, no? Sa panahon ni Martin Luther, at ginaya naman sa ibang mga samahan na mga natatag ngayon. Yung example Adventist, even yung mga Iglesia ni Cristo. Ginaya din nila ang turo nila sa Protestantismo na Bible alone. No? Biblia lang, no? O kung wala sa Biblia, huwag papaniwalaan. Iyon turo nila. Basta hindi mababasa sa loob ng Biblia, hindi po natin paniwalaan. Bible alone. Kasi tayo mga Katoliko, hindi po tayo naniwala sa Bible alone dahil sinabi din yan, no? Ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonika. Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 15. Yung mga aral ng mga apostol, nahahati po ito sa dalawa. Mga sulat at hindi nasulat. Yung tinatawag nating tradisyon. Dalawang uri ang tradisyon, unwritten at written. Nasusulat at hindi nasusulat. At kahit na sa libro o sa aklat ni John o ni San Juan, binanggit din niya sa John chapter 21 verse 25 o Juan kapitulo 21 versikulo 25 na hindi po lahat na katotohanan ay nasusulat. Merong hindi na nasusulat. So, kung katotohanan, paniwalaan natin. Even kahit na hindi ito nasusulat dahil totoo No, mga kaibigan, mga kapatid. Pero yan lang muna ang tungkol yan, no? Sa Sola Escriptura. Dahil baka hindi natin matapos ang dapat nating sasabihin sa ating palatuntunan ngayon. Mga kaibigan at mga kapatid. Okay, yung sinabi natin, yung mga kapatid nating mga fundamentalist born again at itong mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo. Ang aral ba nila na Sola Escriptura o Bible alone? Tinupad ba nila ang turo na yan? Turo nila yan. Dapat tutuparin nila para hindi sila magmukhang inconsistent. Di ba? Tayong mga Katoliko, kung hindi man tayo makabigay sa kanila ng talata, natural po yon sa atin dahil hindi naman tayo nagtuturo ng Bible alone. Di ba? Hindi tayo Sola Escriptura dahil naniniwala po tayo sa yung tinatawag nating apostolic tradition. Tandaan lang natin, dalawang uri ang tradisyon. Yung binanggit ni Pablo sa ikalawang Tesalonika 2.15. Ang mga tradisyon na nasusulat at hindi nasusulat. Di ba? Iyon ang Word of God. Pag sinabi kasing Word of God, hindi po yun yung nasulat lang. Yung pagsabihin natin na ang Word of God, yung Sola Escriptura lang, Bible alone, kalahati lang po yun. Half-truth lang kung sasabihin natin na ang Word of God, yung only what is written lang. Mali po yun. So kaya nga, ang simbahang Katoliko, tutol po sa turo ng mga Protestante na ginaya naman ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Bakit nasabi nating ginaya? Dahil sa hindi pa natatag ni kapatid na Felix ang kamahan niya na pinangalanan niya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, igaling siya sa Seventh-day Adventist, di ba? Kung alam nyo ang history sa buhay ni kapatid na Felix, no? Ang founder ng Iglesia ni Cristo, di ba ang daming mga religion ang napagdaanan niya, nasalihan niya, naging pastor pa, naging kaanib siya ng Seventh-day Adventist at iniwan niya at nagtatag siya ng sarili niyang samahan na ginamit niya ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mag-ingat po kayo, mga kaibigan at mga kapatid sa mga mangangaral ngayon. Dahil nagbigay babala na ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa paggamit sa kanyang pangalan. Yung sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 12.
Di ba mga kaibigan, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Ano? Anong sabi ng Panginoon? Magbantay po tayo. Huwag tayong padadaya. Dahil dami daw mga mangangaral na gagamitin ang pangalan niya. So, kailangang bantayan natin ang ating mga pag-iisip sa pananampalataya. So, kailangang suriin po natin ang ating pananampalataya. Suriin po natin ang lahat ng mga pangangaral sa mundong ito tungkol sa pananampalataya. Tayo, pag sinabi natin na ang Word of God, na ang salita ng Diyos ay yun lang mga nasusulat, kulang po yun. Kaya, hindi po tayo nakikiisa sa aral ng mga protestante at Iglesia ni Cristo. Yung kasi dumaan sa pagka-Adventist si kapatid na Felix. So, alam na niya na yan ang turo ng Adventist. At nang nagtatag siya ng sariling samahan na tinawag na Iglesia ni Cristo, ginamit ang pangalan ni Cristo, hindi niya binago ang turo ng Adventist na Bible alone o sola escritura. Hindi niya binago. Tinuro din niya yon. Kaya ang mga ministro nila ngayon ng Iglesia ni Cristo, ganyan din ang itinuro nila. Bible alone. Bible alone o sola escritura. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, hanapin ko muna dito. Meron pang mababasa natin sa Pasugo magazine nila. Teka, hanapin ko muna. Mga kaibigan at mga kapatid, ito, Pasugo Magazine. Ang issue nila sa Pasugo, September, October, no? Ang nalathala sa Pasugo Magazine ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, no? September, October 1988. Sa page 3, no? Page 3, pahina 3 sa issue ng Pasugo nila, no? Sa September, October 1988. May mababasa po tayo na ganito, no? Sa page 3. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Na ito ang proof natin, no? Batayan na hindi po tayo ma-accuse sa inyo na hindi tayo nagsasabi ng totoo. Nagsasabi po tayo ng totoo. Yung sinalita natin na aral ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ang Bible alone, na sinabi nating ginaya nila ang turo ng protestantismo na Bible alone, sola escritura, tinuro din nila ito. Ito sa page 3 ng September, October ng Pasugo, no? 1988, page 3. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Unang-una, wala ito sa Biblia. Itong nalathala sa Pasugo nila na binasa natin, wala ito sa Biblia, di ba? Di ba? So, ang pagsabi nila ng ganito, inconsistent agad. Dahil hindi nasunod. Pag sinabing Bible alone, wala ng iba, Bible alone. Bakit hindi natin mababasa ang mga salitang ito? Itong sinabi sa Pasugo, we believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Walang mababasa tayo sa Biblia na ganito. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? At kung iisipin natin, kung gamitin natin ang ating utak, kung totoong Bible alone ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, bakit may Pasugo Magazine pa sila? At saka yung may nakausap akong saksi ni Jehovah, Adventist,
Basta wala daw sa Biblia, hindi papaniwalaan. Bakit meron pa silang mga libro? Ang Adventist, di ba, maraming libro? May mga libro pa silang ibinibinta. Ang ating mga kapatid na saksi ni Jehovah, di ba? Ang daming libro nila, di ba? Kung totoong Biblia lang ang kanilang tinuturo at pinapaniwalaan, bakit may mga libro pa sila? At mga kaibigan at mga kapatid, diba noon wala pang printing press sa panahon ng mga apostol? So hindi sila makagawa ng iba pang mga libro na i-print. Diba mga kaibigan at mga kapatid? So, yan lang no, kung ating iisipin, bakit nag-publish sila ng magazine? Bakit nag-publish sila ng libro? Na hindi man yan ginawa ng mga apostol noon. Diba, ang mga apostol noon walang pasugo magazine. Wala ding watchtower katulad sa yung ating mga kapatid na saksi ni Jehovah. Yung mga kaibigan, mga kapatid, baka iisipin ninyo, bakit nangangatake kayo Veritas sa palatuntunan mo? Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating inatake po dito, ating aaminin na inatake po natin sila, pero hindi ang kanilang pagkatao, kundi ang turo nila. Dapat nating malaman ito para malaman ninyo na tayo kasing mga Katoliko, hanapan tayo nila ng mga talata sa loob ng Biblia na hindi man turo natin na Bible alone. Hindi po nangangaral ang simbahang Katoliko na Bible alone o sola escritura. Kaya nga, kung meron tayo mga practices, meron tayo mga traditions, for example, yung rosaryo, yung mga maraming piyesta natin na wala pa noon, dahil sa turo natin, hindi naman ito mali. Pinahintulutan naman tayo ng Panginoon dito dahil ang tunay na simbahan niya o iglesia, binigyan niya ng kapangyarihan sa pagbabawal at pagpahintulot. Yung sa Mateo 18:18 at saka ang tunay na iglesia, lalago ito. Organisasyon kasi isang samahan. So mag-upgrade po ito. Hindi po ito parang stagnant na hindi tutubo. Kung tutubo ba o lalago ang isang iglesia, sasabihin na natin na hindi na ito ang tunay dahil meron ng kaibahan kung ating tingnan ikumpara sa unang siglo ng sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo ito. O kung yan ang ating pag-iisip na ang iglesia ay hindi lalago, siguro wala naman sigurong religion ngayon na nakatupad. Dahil even yung mga kapatid nating mga iglesia ni Kristo, ang daming makikita natin nila ngayon na wala pa panahon sa mga apostol. Yun lang pangangaral sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Di ba? Wala man yun noon. At saka yung mga ministro nila na magsusuot ng Amerikana, yung mga debate pa na dadalo sila, makikita natin na ang kanilang mga ministro ay magsusuot ng Amerikana. Ang mga apostol ba noon magsusuot ng ganyan? Hindi naman tayo tutol kung susuot natin. Hindi naman mali, di ba? Bakit binanggit natin yan? Sa pagbigay sa inyo ng impormasyon para makapag-iisip kayo. Dahil tayo kasi mga Katoliko, hanapan tayo nila sa Biblia ng talata. Basta hindi daw mababasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Kaya gagamitin natin ang argumento nila. Granting kung totoo ang turo na yan, itinupad ba nila yon? Yung sola escritura o Bible alone? Mga kaibigan, mga kapatid, ang sagot ko, hindi nila tinupad. Dahil ang daming mga pinagagawa nila ngayon na hindi natin mababasa sa loob ng Biblia. So, sarili nilang aral ay hindi nila tinutupad. Tayong mga Katoliko, kung hindi man tayo makabigay sa kanila ng talata, for example, yung rosaryo, wala namang rosaryo sa loob ng Biblia, di ba? Dahil isa sa yung rosaryo, later na panahon na nagawa ito.
No, hindi naman ito masama kung ating babasahin ang Biblia at pinahintulutan tayo ng Panginoon dahil sa doktrina na ang tunay na simbahan may karapatan, binigyan ng kapangyarihan sa pagbabawal at pagpahintulot. Itong simbahang Katoliko ang original na natatag ng ating Panginoong Kristo, so nasa Kanya ang kapangyarihan. Kahit na ano ang gagawin niya, yung mga gagawa siya ng mga batas, pahintulutan siya. Yung sa Mateo 18:18 ang ating basihan. So hindi po natatakot ang ating simbahan. Kung meron siyang mga batas na mga ginagawa at meron pang mga practices o mga customs. Yung mga talata ng Biblia na sinabi nila, mali po ang tradisyon veritas, yung tradisyon ng tao. Yung pag-unawa naman, kailangan nating pagtuunan ng pansin dahil hindi lahat na unawa ng tao ay wasto na agad. Pag sinabing tradisyon, mali na agad, mali po yun. Dahil yung tradisyon, binanggit yan ng mga apostol din na kahit na ang mga turo nila, tradisyon din. Yung sa ikalawang Tesalonica 2:15 na ang mga turo ng mga apostol, tinawag din yan na tradisyon na nahahati lang sa dalawa, nasusulat at hindi nasusulat. So ibig sabihin, ang Word of God nasusulat at hindi nasusulat. So ito ang malaking kaibahan sa turong Katoliko. Pag sinabing sola scriptura, Bible alone, tutol po tayo diyan. Dahil ang Word of God, hindi po ang nakasulat lang. Half-truth lang yun. Pag sinabing sola scriptura, ibig sabihin, ang Word of God, yung nasusulat lang, half-truth lang yan. Hindi yan buo. Dahil yung sinabi ni Apostol Pablo, ang Word of God, yung mga tinuturo nila, inahahati sa dalawa. Nasusulat at hindi nasusulat. Kaya nga, ang Latin word na sinang-ayunan na sa Katoliko, hindi yung sola scriptura o nasusulat lang. Kundi ang sinang-ayunan ng Katoliko, yung sinabi na sa Latin na sola verbum de. Latin ba yun o ano yun? Basta kung alam nyo ang ibig sabihin sa mga salitang yan. Latin din, no? Sola verbum de. Ang sinang-ayunan ng Katoliko na mga salita ay ganito. Sola verbum Dei. Only the Word of God. Hindi sasang-ayon ang Katoliko yung sinabi nila na Bible alone o sola scriptura. Dahil kapag sola scriptura, half-truth lang yan. Kalahati lang yan dahil hindi nabanggit ang lahat. Ang binanggit ni San Pablo sa ikalawang Tesalonica 2:15 na sulat at hindi nasusulat. Yan ang Word of God. So mali kapag sasabihin nating sola scriptura. So tayo mga Katoliko, natural po sa ating mga practices kung hindi man mababasa lahat sa Biblia dahil hindi tayo sola scriptura o Bible alone. Pwede tayong maniwala sa isang katotohanan na hindi mababasa sa Biblia explicitly. For example, wala namang explicitly na mababasa sa Biblia na si mahal na Maria dinala ng Diyos sa langit. Pero merong mga implied. Just for example sa Book of Revelation na may isang babae o woman na nandun na sa langit na may, kung ating unawain, parang queen nga, no? Reyna sa langit. Pero walang explicit o walang letra por letra na mababasa na si Santa Maria dinala ng Diyos sa langit. Yang turo na yan, hindi yan explicitly makikita sa Biblia, pero naniwala tayo mga Katoliko dahil totoo yan. Dahil ang paniwala natin na ang salita ng Diyos o ang katotohanan, hindi po lahat nasusulat sa Biblia. Binanggit yan ni San Juan. Sa Juan, Kapitulo 21-25 na ang mga ginawa daw ng Panginoon, hindi lahat nasusulat. Ibig sabihin, hindi lahat na katotohanan nasusulat sa Biblia. At ang sabi ng Panginoon, lahat na tinuturo niya, ipaniwalaan natin. Pero ang sabi ni Juan, hindi lahat nasusulat.
So, natural lang po na tayo mga Katoliko, meron tayong sinunod na mga turo na explicitly hindi mababasa sa Biblia dahil ang Biblia hindi po nasulat dyan ang lahat. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? So, dapat, no, hindi nila tayo hahanapan lahat sa Biblia kung meron tayong mga tradisyon diyan, no. Yung mga tradisyon na inatake ni Kristo, yung mga tradisyon ng mga Hudyo na hindi sinang-ayunan niya. Hindi po yung tradisyon ng iglesia niya o simbahan niya na tunay. Dalawang klaseng tradisyon. Pag sinabing tradisyon, kung tradisyon sa simbahan niya o iglesia na natatag niya, hindi po ito mali. Unang-una, may karapatan ang iglesia na tunay na gagawa ng mga kustumbre. Mga kaibigan, mga kapatid, ang talata, huwag niyong kalimutan, Mateo 18:18. Huwag niyong kalimutan ang talata na yon. Ang tradisyon na sinasaway ng Panginoong Jesucristo, yung tinuligsa niya na tradisyon na huwag nating paniwalaan. Yung tradisyon ng mga Hudyo na inaatake niya. Hindi ko na lang banggitin kung ano mga yon. Kung nagbasa kayo ng Biblia, malaman ninyo yung mga turo ng tao na salungat sa simbahan na natatag niya. Yung mga tradisyon na yon ang inatake niya, hindi ang tradisyon ng simbahan niya o iglesia niya. Mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabing tradisyon, i-qualify muna natin dahil yung mga hindi Katoliko kasi i-generalize na lang natin, hindi lang mga iglesia ni Kristo, dahil yung kumakalaban sa iglesia Katolika sa turo na ito, ang dami, hindi lang iglesia ni Kristo. Pag nakabasa sila ng talata ng Biblia na inatake ni Kristo ang mga tradisyon ng tao, sabihin din nila agad, sabi nila, oy mga Katoliko, ang daming mga tradisyon, bawal po yon. Hindi nila inunawa kung anong tradisyon ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo na kailangang hindi natin paniwalaan at gagawin. Yung tradisyon ng mga Hudyo noon o ano pa yung mga tradisyon ng tao noon na salungat sa grupo niya o samahan niya o sa mga turo niya. Pero yung mga tradisyon na hindi naman mali, mabuti naman, kahit na wala ito sa nasusulat o sa Biblia, pinahintulutan ito ng Panginoon. Yung talata na Mateo 18:18 na ang tunay na simbahan pwede makagawa ng ano-ano, no? Dahil may karapatan ang tunay na simbahan sa pagpahintulot at pagbabawal. So, mga kaibigan at mga kapatid, ang daming mga sila, no? Kung tatanungin natin sila, yung turo nila na Bible alone, no? Hindi turo Katoliko ito. Turo nila ito. Nagkakaisa sila sa turo na ito, mga Protestante, Iglesia ni Kristo. Ang dami nila na nagtuturo ng ganito, Bible alone. Pero ang tanong, tinupad ba nila ito? Yung mga Adventist, bakit may mga libro pa sila? Yung mga Saksiniyoba, bakit may mga libro pa sila? Yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Kristo, bakit may Pasugo magazine pa sila? Ibig sabihin, meron silang mga tinuturo o mga aral na wala sa Biblia na mababasa lang natin sa Pasugo. Totoo ba ito? Totoo! Ito, isa pa. July-August 1982, page 15. May mababasa tayo na ganito sa Pasugo magazine pero wala ito sa Biblia. Ito, basahin ko. July-August 1982, page 15. A true preacher, therefore, should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Ating uulitin, no? July-August sa issue sa Pasugo nila 1982, page 15. Ito ang mababasa natin. A true preacher, therefore, should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. No? Ano sa Tagalog ito? Tulungan niyo po ako kung ano sa Tagalog ito. Ang tunay daw na mangangaral o preacher, kailangan na
Wala nang ibang basihan sa pangangaral niya. Ang Biblia lang, no? Recognize no other basis and authority except the Bible. Ang Biblia lang daw ang otoridad. Pag sinabing Bible, ang nasusulat. Biblia lang daw ang otoridad o basihan. Pero mga kaibigan, mga kapatid, salungat ito sa sinabi ni Pablo sa yung sa ikalawang 1 Timothy 3:15 na ang iglesia. Pag sinabing iglesia, tao po 'yon, grupo. At saka yung sa Mateo 18:17, yung tutungo tayo sa iglesia. Nung hindi tayo makinig daw sa iglesia, isipin tayong hindi rin nakinig sa Panginoon. Ibig sabihin, ang iglesia, otoridad din. Hindi lang ang Bible, no? Sabi dito sa pasugo, ang only basis daw, only authority daw, Biblia lang. Hindi ito ang nasusulat sa Biblia. Salungat ito sa binanggit ng Biblia dahil ang iglesia na tunay, pag sinabing iglesia, tao yon, di ba? Grupo ng mga tao. Otoridad din. Hindi lang Bible. Ang true preacher daw, ang tunay daw na mangangaral, Biblia lang daw ang basihan. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Na ang tunay daw na ministro nila o preacher, magsasalita, yung sinalita lang na nasa Biblia. Kapag wala sa Biblia, silent siya. Ibig sabihin, manahimik siya. Unang-una, wala ito sa Biblia. Salungat pa sa Biblia. Dahil hindi lang Bible lang ang authority. Ang iglesia, ibig sabihin tao po yun. Grupo ng mga tao na binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo. Authority. Hindi yung nasusulat lang, di ba? Katulad sa ating Supreme Court, tao yun, di ba? Otoridad sila. At saka yung mga libro nila, otoridad din. Hindi lang yung libro ang otoridad. Otoridad din yung mga tao na miyembro ng Supreme Court. Sa iglesia, ganun din. Ang Biblia, otoridad. Pati ang nangangaral sa Biblia, yung mga tao na binigyan ng kapangyarihan ng Kristo sa pangangaral na hindi makinig sa iglesia niya. Anong sabi? Tawaging parang publikano, yung mga makasalanan. Unang-una, wala ito sa Biblia, itong nalathala nila sa pasugo at labag pa, salungat pa sa kung ano yung nasulat sa Biblia. Ang daming mga turo nila sa pasugo nila, July-August 1981, page 4. Yung binanggit nila na ang Roman Catholic Church daw, referred to as Babylon. Babylonia daw ang Romano Katoliko. Wala ito sa Biblia. Yung sinabi nila sa pasugo din, 1981, page 4, ang Roman Catholic daw, neither of God, hindi daw sa Diyos, nor of Christ. Wala ito sa Biblia. Yung sinabi na Far East Pilipinas, wala ito sa Biblia. Sa ibang libro, mabasa natin na ang Far East Pilipinas. Pero hindi lang Pilipinas. Pag sinabing Bible alone, Biblia, pero bakit ibang libro ang gagamitin sa paghahayag kung ano ang lugar na binanggit na Far East? Yung binanggit pa nila sa March-April ng pasugo, 1981, page 5, na ang First Century Church of Christ daw nawala, completely disappeared. Wala ito sa Biblia. Ang daming wala sa Biblia na mababasa natin sa loob ng Biblia. Isa pa, yung si Tomas daw sa sa John 20 verse 28, Juan kapitulo 20 versikulo 28, sabi ni Tomas na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sabi niya, Diyos ko. Ano ang sabi sa pasugo nila? Nagkamali daw si Tomas, Thomas Eard. Wala namang mababasa natin sa loob ng Biblia na si Tomas nagkamali sa pagtawag niya sa Panginoon na Diyos ko. Hindi kasi sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Ginamit kasi ito na isa sa mga talata na ginamit nating mga Katoliko na si Kristo ay Diyos. Itong sa John chapter 20 verse 28 na si Tomas naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero anong sabi sa pasugo nila? Thomas Eard, nagkamali daw si Tomas. Saan ba yun? Hindi ako nakabasa sa Biblia na si Tomas ay nagkakamali sa pagsasabi niya na si Kristo ay Diyos.
ang daming mga turo nila na mababasa natin sa pasugo na wala sa Biblia. Tapos sabihin nila, Bible alone daw sila. Ang preacher daw nila, lahat yung sinasabi sa Biblia, yun lang ang sinasabi. Pero ano mga kaibigan at mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, ating ipagpatuloy ito sa susunod na linggo. Hindi natin natapos. At yung ibang mga objection pa. Ito lang ang ating logic, no? Ating i-expound ito sa susunod na linggo. Ito ang logic sa ating pagdiriwang sa Christmas. Ang premise, no? Ang batayan natin na una ito. Tinawag na pagano ang isang pagdiriwang kung ito ay pagdiriwang para sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan natin yan, ha? Tinawag na pagano na pagdiriwang ang isang pagdiriwang na para sa mga Diyos-Diyosan. Ikalawang batayan o premise to, tinawag na Kristiyano ang isang pagdiriwang kung ito ay pagdiriwang para kay Kristo. Ikatlong batayan o premise 3. Logic ito, ha? Ang Christmas, tandaan natin, ang Christmas ay pagdiriwang para kay Kristo, hindi para sa mga Diyos-Diyosan. So ang ating konklusyon, based sa 3 premises, ang Christmas na pagdiriwang, ang Pasko o Christmas na pagdiriwang ay hindi pagdiriwang pagano. Dahil hindi ito pagdiriwang na para sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagdiriwang Kristiyano ang Christmas dahil pagdiriwang ito para kay Kristo. Abangan nyo sa susunod na linggo ating tatalakayan bakit pinili ang Disyembre 25. Yung ginamit ng mga pagano. Okay, wala na po tayong oras mga kaibigan, mga kapatid, ipagpasensya. Okay, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, itong kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Luda Tax Ilumba, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. 61 taon nang sumusulong sa katotohanan. Tumutulong sa nangangailangan. Sa edad na 61, RMN pa rin ang may pinakamaraming number 1. Salamat mga kasama. Happy anniversary sa ating samahan.